Una sa lahat, I'm Michael Macron, no? Proud member of Scout Ranger 158 class 2004. Yung memorable moment ko sa during the class, yung hindi ko talaga makalimutan na experience is about this mission talaga. I know na lahat naman talaga ng estudyante, no, na dumaan sa Scout Ranger is yung hindi talaga makalimutan yung TIS mission talaga. TIS mission, no, hindi naman kaagad na sabihin natin na sinerte kami, no. From the start, yung nag-umpisa pa lang kami ng from jump off, no, from line departure to yung tinatawag natin LDLC, no, line of contact. Doon pa lang naka-experience na talaga kami ng medyo kung sa training pa puro kamalasan, pero yun lang dahil yun nga ranger tayo, so hindi tayo nag-negative, no, kasi sabi nila pag umaayaw daw hindi nagwawagi. Then yun, naging lesson learned sa amin talaga yung nalagasan kami ng isang kasamahan, which is yun pa naman yung officer namin, no. Way back 2004, si Leitian Dog, unang nalagas talaga sa amin during this mission, no. Ang nangyari nung that time, no, naka-hold kami sa area nung pinag-jump-upan namin, hindi kalayuan sa line departure. Naka-hold kami, may dumaan sa amin isang civilian, no. Dinaanan kami, nag-disguise, no, nagpanggap siya na isang farmer lang sa area. So, yun, medyo talagang kumpiyansa yung tropa. Kasi hindi naman natin akalain na ganun ang nangyari. Then, although may advance party kami, may UP-LP doon sa tawid ng ilog. Pero, yun, mas kabisado kasi ng kabila yung area, no. Hindi, okay, balikan natin yan. Ikwento mo muna kung ano yung terrain area doon sa klase ng area na yan. Yung terrain area, if you familiar, mga kabady, yun yung tinatawag nila na Andap Valley, no? Yung Andap Complex sa Surigao del Sur. So, kilala naman natin yan, yung area na yan na pulang-pula talaga na kabila talaga yan. So, for the information of everybody, paki-ano mo daw, kumbaga, ma-picture out namin kung ano yung nandun, bundok siya, gaano yung kataas. area talaga, medyo hindi siya gaanong mabundok, no? Sa tingin ko, pagka nag-patrol tayo din sa area, parang normal lang siya, no? Yung mga tao din doon, magaling makisama sa tao, no? Yun pala, nag-o-observe na sa atin. So, yun yung isa sa naging lesson learned ng tropa, no? Although wala naman talaga nag-relax. Although hindi naman talaga nag-relax yung tropa. Pero yun nga, yung parang na sila, no? Parang nalaman na nila na may ganun nga, na may TIS mission. Yun na nga, dahil sa mga, hindi ko rin mabigkas, pero politics ba? Yung mga ganun, no? Master, pakwento mo daw yung part kung saan namatay si Late, yung nalagasan kayong classmate mo. Sino yun? If I'm not mistaken, no, sa area ng Agusan, pa lang kami, approaching pa lang kami ng Surigao del Sur kasi hiwa-hiwalay yung yung Latag nyo? latag namin sa na yan, no. Parang ang meet up namin doon sa Andap Complex. Okay. Parang gano'n, no. So parang first day nyo, D-Day. During D-Day. So, yun talaga, nalagasan ka agad kami, pero yun nga, tuloy pa rin yung operation, no. Kami, resupply ng mga pagkain. Then, may purhay moral na rin sa tropa. paano kayo, ano yung naging epekto sa inyo? Kasi classmate nyo, ng attempt nyo, may nalagas na. Actually, mahirap yun pag nalagasan kayo ng tropa, no? Yung evacuation pa lang na para makuha yung katawan ng kasama nyo, isa na yun sa pinaka-challenge. Paano nyo mapalapag yung chopper? Kasi hindi na pwedeng
by land na i-evac yung katawan. Bakit? Sa terrain, master, no? Yung terrain talaga, yun talaga ang mahirap doon. Then sa layo na rin ng pinanggalingan namin, no? Na area. So, nahirapan kami mag-evac nung katawan ni Lityan Dog talaga that time. Pag-ibak pa lang, hirap Oh, na. hirap talaga, master, kasi yung Bundok. yung terrain, bundok, ang daming ilog na tinatawid namin. Tapos nandun pa yung lagi kami ini-snipe kasi nga nakahanda na talaga yung kabila. So parang yung pinasok namin parang patibong na ba. Yun talaga yung na ano namin na encounter nung unang ano namin. Pangalawa, day to day plus 1. Hanggang sa, kasi ang mission yun noon is ibalik talaga siya. O ibag talaga yung katawan niya, master. Yun talaga ang ano namin noon. Kasi on the spot na siya patay. Oo, last pa talaga. Dito siya tinamaan sa dibdib. Sa ano talaga din, tumagos yung bala dito sa likod. Oh. Importin yung nakatama sa kanya, master. Kumusta yung mga classmate mo noon na nabubuhat kayo? May isa kaming kasamahan talaga, si Sergeant Likisin from PNP, SAP. Yun talaga, parang ano na siya. Parang yung ano, yung marinig ko sa tropa, makakauwi pa kaya kami ng buhay. Yung iba, ganun na, nagnegatibo na. So, sa part ko naman, sabi ko, bakit ganun yung ano, yung mindset na ng iba? O wala na, yung ano, yung pulis nga, binabaril niya na yung ano yung bundok. Gusto nang bumawi. Yung ano na talaga, gusto nang, pag nabawasan kasi kayo, parang ano ba, parang yung galit mo, gusto mo nang ilabas parang gusto mo nang bumawi talaga sa ano So, nung na-resupply na kami, nung na-ibak na yung si Lityan Dog talaga, nakuha na siya ng chopper, naka-ready na yung tropa, din nagbigay na rin ng bagong mission. Mamaya na tayo sa bagong mission. Sa chopper pa lang, naikwento mo na ang hirap pala pag. Ikwento mo daw yung istorya doon. Sa chopper pa lang, master, yung kahoy na pinuputol namin para lang maka-landing yung chopper, yung kahoy na pinuputol namin ang laki. Sa isang puno, para lang talaga yun nga, sa gustuhan namin na maibang si Syrian Dog. Naputol namin na 3 lang kami, yung gamit namin na bulo is maliit masyado. Naputol namin yung malaking kahoy na yan. Hindi ko lubos maisip paano natin nagawa yung magkaroon tayo ng landing zone. Sa tuktok Sa tuktok ng bundok. Sabi ko, paano nangyari yun? Ano natin ba? Nagawa natin yung ganon na bagay. So, grabe talaga yung ano nun. Then, yun nga. Tuloy lang. So, after nun, Safe na siyang na ano. after nun, nadala na siya, evacuate na yung bangkay. Okay. Yun na, yung rasyon na, yung binigay sa amin na mga nawala tuloy ako. Binibigay sa amin na na resupply, hinati-hati na ng by section. Section na naman. Bigay na ng bagong bagong drawing na naman, Mapa na naman. bagong objective. Pero ano yung designation mo that time? Ang designation ko that time is ako yung radyoman that time, master. Ng team. Ako dapat yung ako dati yung sa gunner, 60 gunner. Pero nagpalit kami dahil si Sergeant Mukiti ayaw niya talaga na kasi may kaklase kami noon na na ko rin kabats si Sergeant Anito. Medyo si Mukiti bully yan bully si Sergeant Mukiti. Kumakampi sa akin, ayaw ni Sergeant Mukiti na maging intel scout ako. Kasi pag kunin ni Sergeant Anito yung radyo, yan nga, ibibigay niya naman sa akin yung 60. Hindi kaya ni Sergeant Anito yung bulldog pa naman binibigay. Yung mabigat yun. So, radyo man and at the same time 60 gunner din ako ng ng section namin. Sinong katim mo noon? Kung maalala mo pa. Kami na Sergeant Mukiti, yung team leader namin si Lieutenant Matib. Andun ako kay Lieutenant Matib. Kernel na ngayon, nasa
Saan siya nasa yung... Hindi ko naman, ano. Ganun, nakita ko rin may Facebook page siya ngayon. Regards pala kay Sir Martin, sir. Proud 158. So, tuloy. Nung nabigyan na kami ng bagong objective, doon na, master, sunod-sunod na yung mga encounter namin, sunod-sunod na yung mga na-discover namin ng mga kuiba na pinagtataguan nila pala. Pag hinahabol namin sila, pag nagka-implicate sila ng casualty sa amin, may mga kuiba pala sila. Doon na kami nagkaroon ng idea doon sa terrain ng area. Paano kayo na-encounter? Anong style nila? During patrol, during movement, master, parang ano na pala sila sa amin, nag-observe lang pala sila sa amin. Nakikita pala, kasi yung area talaga, sila yung, kabisado talaga nila yung area. May info nga sa amin na 27 lang pala yung iniwan daw ng mga Red Fighter. 27 na katao lang daw. Iniwan na Red Fighter dyan sa area. Yung member pala dyan is nasa 100 plus. Bumaba na yung iba. Nagpaiwan na lang yung mga Red Fighter nila. Yun yung nakasagupat talaga namin dyan sa area. So yung terrain, kabisado na nila. Kaya advantage sa kanila yon. Parang pinipick up Pick up lang kami. Kunan lang kami ng casualty. Yun, kasi ang thinking kasi ng kabila, pagka nagkaroon ng casualty yung isang grupo, atras na yan, tulad ng mga ibang, diba, gano'n yung, at saka yung minsan yung mission, na-abort na-standby na, hindi na magkakamove. Gano'n siguro ang thinking ng kabila ba. Pero, yun nga, sa Ranger, iba kasi yung sa SOP natin eh. Malagasan man tayo, tuloy pa rin yung yung movement. Mission natin. Kaya yun yung pagkakamali nila na hindi nila na-anticipate sa this mission na yun. So yun, nagka-encounter kami. Hanggang sa natumbok namin yung kampo talaga nila. Ilang beses? May mga casualty din sa kanila, yun nga, hindi namin nahabol, nagtatago. Tapos yun na-discover namin, kinabukasan, nasa loob ng kuweba, patay na, hawak yung baril. Wala nang yun nga, napapasok namin, patay na sila doon sa loob, na loose blood na, hindi sila nakakalabas dahil nga, nandoon lang kami sa palibot. So, yun yung... Paano nyo nahanap yung kuweba? Yung part na yun? Yung kuweba na kasi namin, master, may mga footprints, may mga talaga, mga trackings. So nagta-track kami. Kasi yun na lang yung pag-asa namin para ma-locate namin yung ibang kalaban ba. So nagta-trackings kami, ang daming trackings, papasok yung sa kuweba. May mga kuweba silang ang daming kuweba nung area na yun. Diversion nila. Yun yung mga nila, ang daming kuweba. Yun nga yung siguro yun yung sila sa mga past nila na encounter with other units, no? Kasi yun nga, daming kuweba nila na pinagtataguan nun sa area. So, nung kami natatrack namin, nakikita namin yung mga trackings na papasok dun sa kuweba. So, inattempt talaga namin. Ang ginawa namin, tatapunan muna namin ng hand grenade sa loob. Pinapuputok ka namin, pagputok, saka namin pinapasok. Okay. Yun, doon si Sergeant Pasa. Kasi katim kami, napasok niya yung area. Yun nga, na may nakita siya doon isang tao na hawak pa yung importin, yung kaganito, patay na. So doon namin talaga na-discover na nandun na siya sa loob. So yun, sunod-sunod na-encounter, may na-captured na kami ng mga galing sa kabila, no? Nakalaban, na-captured namin during encounter. Yun, na-recover namin yung mga baril, mga nila. Yung iba nga nagmumotor pa. Paano nagmumotor? Yung iba nagre-resupply din sa kanila. Habang nag-encounter yung isang section namin, pagka tumawag sa amin, binablock din namin yung mga daanan nila, master. May nahuli kami dalawang motor, 4 na dalawang tao ang sakay. May dalang yung adobo na ulam. Tapos mga sigarilyo, listahan ng mga pagbibigyan nila na mga batteries ng cellphone, ng mga Nokia pa noon ng mga batteries naka-charge. So positive talaga. Yun, na-captured namin.
Doon sa encounter, may na-capture din kami sa area. Yun nga, hindi kami makaano, yung uniform mo, hindi natutuyo doon sa area. Laging basa. Dahil ang Oo, yung combat namin, kaya during, before kami nag-jump off, inano na kami na magdala ng extra combat. Kung pwede dalawa. Kasi doon pala, nagpapalit na kami ng combat kasi nasisira. Laging basa. Tapos grabe yung lakaran. Medyas, yung paa namin, ano na talaga, kulubot na, sumasama na yung ano nang dito namin sa talampakan. lapalapa. Sumasama na sa medyas, yung kubal. Yung iba, Matubig ba ang area na yan? maputik siya, master. Kaso laging yung mapuno, laging tutulo ng tubig. Kaya parang laging umuulan. Laging umuulan. Makapal yung lumot sa area. Tapos alas 3 pa lang madilim na. Alas 3 pa lang ng hapon. So kailangan alas 2 harboring na kami kasi ang hirap. Kaya pag na-encounter ka ng alauna dyan, yari na. Mahirapan na kayo. Hindi na kayo makapagluto. Kaya yung meal namin, 1 meal advance. Pag may luto na kami, nalagay na sa baunan, tapos magluto ulit ng pang reserve na kanin. Mahirap talaga yung area na pasukin. Kumbaga, maliban sa malayo pa, ang area talaga sobrang kuwan. Madilim. Pag alas 2, alas 3, ganun, madilim na siya, master. Dahil sa puno. So, lalo na pa, nung may time na inabutan kami ng alas 5, yung naghanap na kami ng paraan, yung mga luminos na mga kahoy. Ilagay na lang namin sa likod ng kasamahan para lang makita mo yung sinusundan mo. Ganon kahirap yung area na yan sa Surigao. So, hanggang doon, tuloy-tuloy pa rin kayo. Tuloy-tuloy pa rin, master. Kung hindi ma-encounter yung kabilang section namin, kami naman palitan ng mga encuentro talaga dyan sa area. Pero hindi siya ganun ka-major encounter. May mga major talaga encounter, master. Lalo na yung kumakain kami. May talaga, inaano talaga kami, nilalapitan talaga kami. May kwento pa yung kabilang team na nagkamali nga ng communication. Paano nagkamali? Kasi yung team leader nila ay si Lieutenant Batinay. Igorot, siyempre Tagalog. Si Sergeant Gambol, Ilonggo yun eh. Sabi ni, inano sila, parang binulabog sila, binulaga sila, kumakain sila agahan. Pag drop, sabi ni Lieutenant Batinay, nasaan yung kalaban? Drop sila, nasaan yung kalaban? Ang nag-reply naman ito si Sergeant Gambol na sa wala. Sa Ilonggo siya, sabi niya, sa wala. Akala ni Lieutenant Batinay, wala na yung kalaban, wala na. Tumayo siya ngayon. Pagtayo niya, niransak na naman ng kalaban. Kaya yun nga, miscommunication ba? Yun yung minsan dapat aralin din ng team. Mga lesson learned sa taas, no? Pagka ganon talaga, may kasamaan kayong Bisaya, Tagalog, mag-usap-usap talaga. Kaya communication is yung talaga, pinakamagandang talaga pagka nasa area kayo. Paano nyo sige, tuloy tayo. Yung kuweba, paano nyo nakuha yung... Yung kuweba, master, doon na. Pang ilang days nyo na yun? I think, pang 14 days o 13 days na namin na doon sa taas. Nung napasok na namin yung kampo, yun nga, sabi nila, kampo na yun ni former Father Navarro. Paano nasabing kampo? Anong meron sa kampo? Yung area, napalibutan talaga siya ng Claymore Mines. Yung area. So ako yung inano nila doon na, kasi kami yung nauna doon sa area. So ako yung siyempre, napag-aralan naman natin sa loob yung paano, kung yung Claymore Mines, yung man-detonated, kung paano tanggalin. So madali lang naman yun. Ako yung nagtanggal ng mga Claymore Mines, recover namin lahat. Mga Claymore Mines doon sa loob ng kampo kasi nakaikot siya eh. Then pagpasok namin sa loob, nandun talaga mga bahay. Nung loob ng kampo na. Kampo talaga siya kasi bahay, may mga alaga pa nga silang manok. Tapos yung sa loob, may mga motorcycle.
Tapos doon na yung nakuha namin yung mga hand grenade na, yung homemade lang na hand grenade. Pero walang tao. Wala na, yung na-encounter namin, umalis na, umatras na sila, Master. Kasi sila yung na-encounter namin that time eh. Paakyat kami. Pero hindi yung kampo na yun na-encounter nyo, hindi. Yun, doon, pag-akyat kami. Paakyat kami doon sa taas. Oo. Hindi naman namin na alam na ganun pala yung ano, yung Kampo pala o, yun. kampo pala yun. Pinapataka namin ng ano eh, ng 5 bago namin ano talaga kasi hindi namin mapasok-pasok kasi inaano kami. Ina-snipe kami. Pre, sa baba Oo, kayo. sa baba kami. Kaya inadahan-dahan talaga namin. Naka-decide kami na paputukan muna ng isang putok bago namin akyatin. So, Okay. nung pumutok, kinabukasan, inakyat namin, nirasap talaga namin hanggang sa mapasok yung tuktok. Pagdating nyo doon, Pagdating namin doon, wala na kaming na ano na Kalaban. wala nang kalaban. So puro na naiwan doon mga firearms, nakuha namin yung mga baril, nakuha namin yung mga claymore mines, yung mga homemade na grenade, mga C4. Ang daming C4 na na-discover namin sa area. Nakalagay sa mga kuweba. Ang daming kuweba doon sa kampo na yon. kumbaga parang stock room. Oh, ba yun? stock room nila talaga. Oh, yun. Malaking kampo ang ang napasok namin doon sa area. Pero hindi na kayo nasundan o nasundan na nakasortihan. Mayroon sa kabilang team na kaswaltihan sila si Sergeant Dison. Gabi naman, yun nga, yung sabi ko sa iyo, Master, na napa-encounter sila ng mga alas 3. Oh. So nahirapan sila na i-back yung yung wounded. Kaya na-lost blood siya. Hindi na talaga kinaya nung first aid. Kasi yun nga, sabi ko alas 3 na, wala na. Madilim na talaga yung area. So after nung nakuha nyo na, ano yung instruction sa inyo? Yung nakuha namin yung kampo, hold the line namin. So nag-scour kami. Marami kaming nakuha mga firearms, mga homemade hand grenades, yung mga C4, nakuha namin doon sa area. Mga subversive documents, yung mga tinuro nila, yung CR daw ni Father Navarro, na dito dumadaan yan, ganito, ganyan. May nagano na yung mga kasamahan namin na ranger na medyo senior na rin. So may background, may alam na history ni Father Navarro. So yun yung yun daw yung kampo ni Father Navarro. Yung area na yun sa Andam Complex. Pero wala na, patay na si Father Oh, Navarro. wala na. Nakita na namin yung book, yung libro niya. Yan ang mga libro, yung mga subversive documents doon sa area. Nakuha namin. Parang doon nagtatapos yung test mission ng one time. Oh, yun na sana, Master. Kaso, yun nga, nung nakuha na namin yung kampo, nag-request na kami ng EOD. Kasi hindi namin madala yung lahat ng C4. Kasi sabi nga nila, ang dami daw. So, magdala na lang daw ng for evidence, kinarga sa chopper, mga ilang din yun, ilang kilos din yun. Then yung iba, pinaputok na doon sa area. Hindi talaga kayang i-check. Hindi kaya, Master, na sabi nila, 2 6x daw kung hakutin lahat. Sabi nila, yung sila nag-estimate kami, kumuha lang kami ng galon doon para isinikir na namin yung area eh. Kasi nung naabutan nyo, sumunod na rin yung mga tropa. Sumunod na, Yung dami. backup. Ang dami na namin doon. I-scout na namin yung area. Ano, sino yung kabady nyo, no? Mga 6 company, Master. Kabady namin at saka yung DRC ng 4th Division. Sa, So, pinasabog yun. pinasabog. Pinasabog namin yung mga C4 na recover namin sa area. Yung area, actually, yung short background lang doon sa area talaga, Master. Sabi ng DRC, yung paanan pa lang, doon na sila nawalop noon. Yung paanan pa lang daw Ng bundok. ng bundo ng objective na pinuntahan namin, na test mission na namin. Nawalop na nga daw sila doon. Kumbaga, matagal yun bago napasok. Matagal talaga bago napasok. So, yung class lang talaga namin, during our test mission, yun talaga napasok yung area nila. Parang na-discover nyo yung... Nabulabog sila. So, after that, baba na kayo. After that, may section na yun nga, pang high moral. Sabi ni CD,
nag-antay na dito yung tabak nyo. Yun nga, sa dami ng recover namin, Kumbaga high moral na. high moral na. Pagbaba namin, yun pa pala ang pinaka-worst na nangyari sa amin. Kasi nandun pala sila, bumaba na. So may mga area pala sila na pinistuhan na alam nila na doon kami dadaan. Wala kasi ibang ano talaga doon, Master. Kasi yung panay, ilog, bangin. Hindi mo matawid yung kabilang bundok kung hindi ka dadaan talaga doon. Yun yung ano doon. Kaya ilang claymore mines sa pumutok. May nawundid pa sa 6 company. Bago kami makalabas, may nawundid pa. Tapos kami, ilang beses kami na-encounter sa pauwi. Kaya pahirapan. Ilang araw din kami, nawala pa kami sa bundok. Nawala pa kami dahil doon sa, ang hirap talaga, Master, ng ano, yung terrain na area na yan. Hirap din kami talaga. Paano kayo nawala? Nawala kami kasi yung terrain, yung sa mapa, parang ano lang ba, parang na-conscious lang kasi iba na yung ano ng mapa. Oo. Doon sa terrain. Oo. Iba na yung mga contour lines, hindi na ganon. Kaya medyo na ano kami sa pag navigate nung mapa. Kaya doon nahirapan kami. Buti na lang ayun nga sa means of communication na nakapag-link up kami sa kabilang section. So yun, nakasabay na kami, nakababa kami sa area. Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun, Master. Yun nga. Tuloy-tuloy, pero yun nga, sabi ni Master yun sa taga 6 company. Si Master Edisman. Hindi daw talaga niya, hindi basa-basa yung pagbaba namin kasi doon pa ang maraming inkwentro na nangyari. Ganun ba? Ganon. Tapos buti umakyat yung mga taga-bakal. Tawag na Tangke? May umakyat taga-armor. Nag-responde na talaga sa amin yung yung mga taga-armor kasi yung armor kasi parang hindi kaya ng nila yung snipe nila. Kaya yung armor na rin ang nagipag sa kanila. Kumbaga, mas the worst pa ang nangyari sa pababa. Yan yung Worst din ang nangyari. Kung worst yung paakyat, ganon din pababa. Kaya mahirap. Kaya yun, nalagasan kami ng 2 talaga at saka isang wounded. Sino yung nalaga sa inyo? Si Lay? Si Late Yandog, Late Bison, at saka sa wounded si Hussein, Sergeant Hussein. Kulang na kayo nung nag-graduate kayo. Kulang na, Master. Pero at least kayo yung naka-discover ng very proud kayo doon. Yun nga, Master. Proud talaga kami na nakuha namin yung area na yun. At least, yung mga yun nga, kwento sa amin ng mga taga-Port Division, baka mahirapan kayo yan, Sergeant, dyan sa taas. Kasi sa paanan pa lang kami, nawalop na kami before. Puro ranger din yun sa DRC. Nila, isuyo din. Scout na to nila. So, yun nga, challenge talaga sa class namin yun na Then proud din kami na at least na overcome namin yung mga challenges doon sa taas. Sa classmate mo na nag-buwis ng buhay doon? Sa mga kaklase ko na nagbuwis ng buhay, sa tingin ko naman lahat kami talaga nagbuwis ng buhay doon. Then, yung sa namatay na lang? salamat sa binigay nila na time na serbisyo nila na proud kami na nakasama ko sila, Master. Even though na hindi sila pinalad na matapos yung course, pero para sa amin, kasama namin sila sa graduation at kasama namin sila sa buong accomplishment ng class namin. Buong buhay namin sila na pasalamatan na naging kasama namin sila sa buong class namin. Kasi pag-graduate nyo, kasama din naman yung uniforme nila. Oo, kasama namin, Master. Wala lang yung katawan. Wala lang yung katawan. Yung nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. So yun yung kwento mo nung class dismission nyo? Oo, Master. Hindi ko na lang may salarawan yung paano yung mga intro talaga nangyari. Pero talaga, yun nga, dibdiban na talaga yung nangyari na encounter. Hindi lang naman yun na nadaanan nating encounter after ng ng course na yan, yung mga natutunan natin, nadala rin natin sa
Unit. natin, no, na which is na malaking tulong din sa unit talaga na matapos na contribute mo yung knowledge mo sa kasamahan mo, no. Isang example na lang yung na-encounter namin sa Davao del Sur, no, si Chulatil. Yun talaga, parang naulit yung test mission namin, no, which is na resulted talaga na recovered kami ng several firearms and hindi ko na lang ibanggitin kung ilan yung body count sa kabila, no. So marami talaga, no. Kung estimate ko lang nasa 17 ka body counts. So niyayabang ko 'yan at saka proud talaga ako, no, as a member of SOU, member ng 158, no, sa buong career ko na pagiging sundalo, no. Salamat sa lahat at pabuhay ang Ranger.